Hey folks, so meron tayong news flash for the day. So basically si Senator Raffy Tulfo ay sinabihan ng DOTR na i-monitor ang presyo ng crude oil kasi ayaw niya na may tsuper na maagrabyado dahil nga sa mga hindi kaaya-ayang nangyayari sa kapaligiran, particularly yung labanan between Israel and Iran. So sa kabila na pabalitang ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran, pinaalalahanan ni Senate Committee on Public Services Chairperson Senator Raffy Tulfo ang Department of Transportation or DOTR na patuloy na i-monitor ang average price ng Dubai crude oil upang matiyak na sa oras na pumalo na ito sa $80 per barrel ay agad maipamamahagi ang fuel subsidy para sa mga PUV drivers and riders. Ayon sa 2025 General Appropriations Act, may bibigay lamang ang fuel subsidy sa mga benepisyaryo kapag na-issue na ang Department of Energy or nag-issue rather kapag nag-issue na ang Department of Energy or DOE ng sertipikasyon ukol sa aktwal na average price ng Dubai crude oil kung umabot na ito sa $80 threshold kada bariles base sa Mean of Platts, Singapore. As of June 26, ang average price ng Dubai crude oil ay nasa $78 kada bariles pa lamang at hindi pa pumapalo sa requirement ng batas na $80. Agad nakipag-ugnayan si Senator Raffy Tulfo sa DOE at DOTR para itanong kung ano mga plano nila ngayong walang katiyakan kung kailan magkakaroon ng rollback. Giit pa ni Senator Raffy Tulfo, maraming kumpanya ng langis na rin ang nagpapatupad ng taas presyo na 2.60 pesos per litro sa diesel at 1.75 pesos per litro naman sa gasolina noong June 24. At June 26 habang may nakaambaring taas presyo ngayong araw na naramdaman na ng mga apektadong sektor. Ayon naman kay DOE Officer in Charge Sharon Garin, tanging rekomendasyon at pag-issue ng certificate lang ang kanilang magagawa sa oras na pumalo na sa $80 per barrel ang presyo ng langis at DOTR pa rin daw ang may kapangyarihan kung kailan, paano at magkano ang distribusyon ng subsidiya. Kinumpirma naman ni DOTR Undersecretary Ramon Reyes ang pahayag ni Garin na nagbabase lang sila sa DOE at sa probisyon ng GAA. Dahil dito inatasan ni Senator Raffy Tulfo ang DOE at DOTR na pag-usapang mabuti ang karagdagang posibleng paraan para matulungan ang mga PUV drivers na siya mismong direktang tinamaan sa pagsipa ng presyo ng petrolyo. Hinikaya din ni Senator Raffy Tulfo ang malalaking kumpanya ng langis na ikonsidera ang pagbibigay ng discount sa mga PUV drivers habang wala pang katiyakan ang nakaambang rollback. At kung hindi man matuloy ang rollback na inaasahan next week at patuloy ang pagtaas ng krudo, kailangan siguruhin ng DOTR na agarang maipamamahagi at hindi magkakaroon ng delay sa fuel subsidy distribution, sabi ni Senator Raffy Tulfo. So, ayan no, napakagaling talaga ng ating senator dahil sa kabila ng napakaraming Senate hearings at responsibilidad niya sa kanyang programa, naiisip niya pa talaga itong ganito na related sa current events na maaaring magdulot ng problema sa ating kapwa Pilipino, sa ating mga drivers. So, yun lang. Kung meron kayong mga gusto kong ibalita, may mga komento, meron kayong mga gusto nyong ibalita ko rather, comment down below lang. And of course, don't forget to like, subscribe, and share. Salamat sa panonood.